okay lang naman po sa kanya. No? Okay lang naman po sa kanya. Kaso, ang naging problema po, itong mga viewers na mga nagko-comment, na mga nagbabash. Yan po ang talagang pinaka malaking problema sa amin. Good morning po. Dito tayo sa second floor isang establishmento dito sa Bato na meron naghanap tayo ng place. Meron tayong mahalagang vlog. Mag-ano tayo dun sa issue ni Idol Ivana dun sa Buntis Prank. Hey, good morning. Dito tayo sa coffee. Okay na? Okay na? May anong snacks? May price po, mas pizza. Price. Price, eh. Meron tayo ng place na komportable. Dito kasi solemn. Linisan ko lang muna. Sige lang. Yeah. Dito ko lagi, coffee. Doon pa yung sila sa kapila. Customer na kami dito. Kalayas. Pwede ko mahiram to? Sige lang. Patungan lang. Ayan, habang nag-iintay tayo ng ating order, meron tayong tatalakayin. Bago ka dito? Opo. Okay. So, yan po yung coffee. Order tayo ng french fries. Magkano yan? 89 po. 89. Special na yun, Hindi po. Wala naman po. Ha? Ubusan ko naman po yung special na yun. Sige. Kaso wala naman. Di price lang. Kaya yan. Saan ba yung yung against the light? Dito. Dito talaga. So dito kasi hindi gaano matao. Kaya perfect for vlogging kapag mayroong mga announcement. Okay, bago ang lahat, pasalamatan ko po yung mga nanood dun sa dalawang kasunod kong vlog dun nga sa Buntis Prank na Idol Ivana Alawi. Kahapon, inatimpt natin na magpunta ng Albay. Kaso, yun nga, pasyamba lang ako. Malay ko ba naman, matsambahan ko nga na dito lang sa malapit sa Kamso. So may initial info tayo na sa Kamalig daw. Ang Kamalig ay malayo. Ay bago yan, tanungin mo natin si Kuya. Nanonood ka ng vlog? Nanonood ka? Hindi po. Hindi. So hindi niya alam. Ayan, yun nga sa sa vlog na Idol Ivana Alawi, yung Buntis Prank. So alam niyo naman po, yung mga nakapanood na marami siyang linapitan. Pero bago yung nag-start yung vlog, sinabi niya naman malinaw na maghahanap siya ng yung talagang deserve, yung talagang magpakita ng kumbaga. Ang sabi niya is yung talagang makapasa sa kanyang buntis prank vlog at makakatanggap. Pero meron naman po yung mga kumbaga sa contest, yung mga hindi nakapasa ay meron consolation. Binigyan niya po. So doon sa tao na yun,
okay lang naman po sa kanya. Okay lang naman po sa kanya. Kaso, ang naging problema po, itong mga viewers na mga nagko-comment, na mga nagbabas. Yan po ang talagang malaking problema sa amin ng mga vlogger. Kung baga yung dalawang tao ay okay nang dahil sa mga viewers na ganyan, mga nagko-comment, para bagang pinag-aaway nyo yung dalawang tao. Yan po ang malaking matagal na problema dito sa social media, sa vlogging industry. Imbis na okay naman both side, yung talagang mismo tao, yung si Kuya at si Miss Ivana ay okay naman sana, na dahil dun sa mga nagko-comment na yun, mga nagbabash, ay si Kuya siguro na-stress sa kakabasa at yun ano siya kay Idol Ivana na i-delete na lang yung vlog na yun. So ito po, kagabi na basa ko, meron post po sa Idol Ivana at meron po siyang paliwanag. Ito po yun. At ito rin po si Kuya yung binabas. So ang pakiramdam po kasi ng mabas ay talagang pag hindi malawak yung kaisipan mo, yung pag-unawa, lalo na pag hindi vlogger, talagang hindi mo talaga kakayanin. Kami nga na vlogger ay minsan ay hindi namin kaya, lalo na kapag below the belt na yung personal ng may halong pamimintas, yung sabihan ka lang tamad pero sa personal hindi ka naman tamad. Kaya naintindihan ko naman yung side ni Kuya. Tapos sa side naman ni Idol Ivana, ito na po yung kanya hindi ko na po i-up sa inyo yung basta po, may post po siya. Kung maliit po sa screen ko ay hanapin nyo na lang po sa Google o sa Facebook o sa basta nag-post po siya si Idol ng kanyang public apology. Apologize. So I think nagkaunawaan naman ako. Yung mga naglabas kasi dapat daw blinard na lang, dapat daw si Kuya yung nauna. Sa kaunang-una po, si Lord po yung nag-aano niyan. Sa palagay ko lang, kasi ako rin vlogger din ako na tumutulong. Kung sa mga vlogger din po, kami, ng team ko, may kutob po ako na bawat lakad namin ay may itinakda na tao na talagang yun ang mapupuntahan ng blessing na yun. So kaya palagay ko doon sa mission na yun na Idol Ivana, talagang si Tatay Jesus yung nakatakda na makatanggap nun. Yung mga tao, yung guard, yung isang naka-blue tayo na tapos yung kumakain, yung binabas ay mga naging parte lang sila doon sa mission na yun. Mga naging lang sila. Kumbaga, bago makaabot kay Kuya Jesus yung blessing, mayroong mga pagdadaanan hanggang sa umabot sa kanya. So kita-kita niyo po sa sa vlog na ayun naman yung ni Kuya, kaso nga lang nagkataon na wala siyang gaanong pera at hindi naman natin alam yung bawat sitwasyon ng bawat isa sa atin. Lahat tayo nakakaranas ng papasok tayo sa trabaho, minsan nga ang baon lang is kanin, walang pera, mag-uutang lang. Halos karamihan po sa Manila ganyan. Kumbaga, hindi lang ma-absent, hindi makubayaan yung trabaho, papasok yan kahit walang pera. So, ganun siguro yun ang nangyari. Nung time na yun ay walang ganong budget si Kuya. Kaya talagang siyempre uunahin niya yung sarili niya. At doon po sa punto na yun, nagkaunawaan naman po. Nagka-problema lang itong mga basher niya. Kaya
sana naman po ito, halimbawa na to, no? Pinag-aaway niyo po yung mga okay naman sana. Dahil sa inyo, mag-aaway. So, nag-apila yung si Kuya na i-delete na lang kasi stress na siguro. Meron naman ng paliwanag na si Idol Libana. Initial na Idol Libana, matagal na daw siyang gumagawa ng street prank na alam naman niya daw na bago mag-video kung sino ay merong permiso na hindi blur yung kanilang mukha. Sana nagkapaliwanagan na kayo. Kaya sana naman yung mga nagbabas nga ng tumigil na kayo sa mga ganyan. Kasi pinag-aaway niyo yung tao. Kung talagang sulit kayong supporters namin, yung mga vlogger ay... Pero salamat pa rin sa mga bash kasi, sa mga basher kasi nanonood kayo. May tulong po kayo sa aming mga vlog. So, Idol Libana, sana po huwag mong masamain yung aming ginagawang magbablog sa yung yun nga, nakaantabay kami. Lalo na't natutuwa kami kasi yung nakapasa sa yung buntis orang ko ay Bicolano. Ako po ay isang Bicolano dito sa Kamsur, dito sa Bato. Pinapanalangin ko na maayos na yung issue na yan. At si Kuya ay malinaw naman at kayanin niya yung bash. At pwede naman yun yung mga nagbabash na yun, pwede naman yun deletein na Idol Libana. I-delete mo na lang siguro. So sa mga staff naman na Idol Libana, sa mga staff na Idol, sana ay okay lang naman po sa inyo. Kaming mga small YouTuber ay gumagawa ng content, no? Para na rin siguro kung hindi mo pa nahanap yung pamilya ni Tatay Jesus, ay sana ay dahil dito sa mga vlog namin ay makaabot sa kanila. Pero parang na yan, parang I think naman na hanap na, no? Kaso wala pang upload si Idol. So yan po yung aabangan natin kung ano yung mga ganapan kapag si Tatay Jesus ay makauwi na dito sa Bicol. Para naman kay Tatay Jesus hanggang andyan ka pa sa Manila, gabayan ka lagi ni Lord habang inaayos pa na Idol Libana yung pang-atid sa iyo dito sa Bicol. So, ito na yung order natin. I-ano ko na lang siguro yun, take out mo na lang. Pag-aano ko sir natin. Sige. Take out mo na lang. Okay, so salamat sa place natin. So kaya po sa mga nagko-comment ng hindi maganda, tigilan na po natin yan. Kasi sa amin ganyan din. Ako, sinasabihan akong tamad. Yan ang pinaka-problema. Tamad, bunjing. Buti na lang vlogger ako. Kasi magdudulot po yan ng depression. Pag hindi kinaya, yan baka kitilin ang sariling buhay. Kaya kung akala nyo makakatulong kayo, hindi po. Nagdadala lang yan ng stress sa isang tao. Nasa palagay nyo ay suportado kayo. Yun pala, kahihiyan yung nagiging dulot sa kanya. So, kaya tigilan na po yan natin. Mga ganyang gawain. Napakadali lang naman na mag-comment ng wow, congrats, deserve mo yan. Yan sa mga hindi pinalad, ganun talaga. Yan na lang yung kasi yun nga, kailangan unahin yung sarili. Kasi mahirap po ang buhay sa Manila. Mahirap talaga. Kapag wala ka doon ng pera, kawawa ka talaga.
So kaya nga gumagawa sa Idol Ibanan ng ganyang mga vlog. At the same time, nakakatulong siya. So direktahan na po tayo. Opo, yung vlog, kumikita. Kumikita kami. Pero nag-ano naman po kami. Yung mga nagbabalik. So yan po yung ginagawa. Saka sa Idol Ibanan, ano yan? Sabi ko nga, kada makulab niya na vlogger, automatic meron niyang binibigay. Hindi yan kuripot. Kaya sana ay huwag niya na pong ibas kaya ito. Napaka-busilak po ng kalooban niya, ang puso niya. Ayan. And then dun sa guard, mapapansin mo na professional guard siya. Kasi guard din po ako dati. Halata kay 5'9" na may training na the way na in-approach siya, hindi siya yung pilusupok. May mga gwardiya po na pilusupok, yung mga masungit, mga attitude, meron po, hindi po nawawala. Pero yun si Kuya, kitang-kita naman po na napakakalmado niya. Sumagot siya ng naayon doon sa tanong ni Idol at talagang andun yung concern. Sabi nga ni Idol Ibanan, ang bait mo po yun. Kunin mo natin ito, order natin ng take out. Dito na po yung take out. Ay, may ka, Noy? Plastic. Ligot ng mga bibit-bit. Ay, wala. Ito, wala. Okay. Sorry. Salamat sana. Samahan ko sa ating bahay. Kapag meron kayo, i-announce about sa sponsor. Dito, napakakalmado po dito. Second floor. Kita nyo yung FCC. Yan. Second floor po. Pero, kapag dito kayo, pagka dito kayo, bumili rin. Para bibili. Yan. Saka aircon dito. Aircon. Mga di pa dito na ni Kuya Noli. Perfecto kapag mayroon siyang anunsyo. Napakakalmado. Ayun. Ayan. Dati siya doon sa tapos lumipat dito sa malapit sa sentro. Kumusta yung customer dito na yun? Kumusta yung customer dito? Okay lang. First time ko na lalaki yan. Pinaka-una, mga babae. Ano kayo? Ralibo? Masarap po. Mga cheese yan. Ayan. So yun nga po. Itigil na po natin yung mga ganung gawain. May tape ka? Lloyd, may tape ka? Tape po, pero... Pahit lang ka. Nabubuga din. Ibawa mo na ako na naman. Nabubuga. Aircon. Komportable dito. Masasabi mo talaga lahat, wala kang makakaligtaan. Yan nga lang, bibili ka talaga. Kasi makihigayin ka ng place nila at bumili ka rin.
Ay, nagka-sideline ka lang muna. Nagka-sideline ka lang muna. Nagka-sideline ka lang muna sa trabaho. Oo, graduate. Okay ba ka? Wala pa, sorry. Wala pang exam. Wala. Ay, graduate pala ng criminology si Kuya. Nakita ko yung ano niya, bullring. Yung sing-sing. Okay. So yun lang po. I-edit na natin ito, then upload na may hapon. Kaya again, wala pong may dudulot yung bus. Magdudulot lang po kayo ng stress sa tao. Pero ibang mga basher, gusto lang nila na may mga nagbabas na kala mo, pero ang sa nila ay parang makatulong. So, hindi po talaga yung nakakatulong. Stress lang yung nadudulot niyan. May mga naturuan akong mag-vlog. Sinasabi, parang hindi ko kaya. Kasi yung mga nagpo-comment, sabi ko, tiisin mo yan kasi pero sinasabi ko yun, maging ako man, minsan may sumusuko sa mga bus. Ang ginagawa ko na lang, pupunta ako sa isang lugar na tahimik. Kumbaga, para makalabas yung sama ng loob ko. Tapos isipin ko na lang, vlogger ako. Hindi ko dapat magpadala niya. So, gano'n na lang yung mindset. Kasi yung una, hindi naman natin yan mga kilala. Hindi naman natin yan alam kung taga saan. Hindi naman natin yan mapuntahan. Makausap. Bakit ganyan ka? Bakit gano'n? Hindi natin sila kaano-ano, hindi natin sila kadugo. Kaya, ang itatak sa isip na lang ay huyo kayo. Ganun na lang. Kasi kung magpapa-apekto talaga, wala. Masama ang kakainap natin. Okay, siya naman po. Naway, naliwanagan naman si Kuya. At huwag niya nang ipadelete yung vlog na yun. Kasi, ano po yun? Part 1 pati yun. Kooperasyon na rin niya, tulong na rin niya kay Kuya Jesus. Maging masaya na lang siya kay Kuya Jesus. At siguro panigurado naman may natanggap naman siya ata kay Idol. 10,000 na tayo. Sinabi naman niya yung mechanics bago nag-start yung vlog. 10,000, 20,000 hanggang sa 100,000. Okay. Uwi na po ako. Maraming salamat. It's me again, Alamid Striker. Magbigay tayo ng sticker kay dito sa tindero. Ayan. Yan, sana balang araw makita ko siya na pulis na. Good luck. Dalawang klase po kasi yung sticker ko. Salamat kay Kuya Vince World. Hanggang ngayon may sticker po ako, Kuya, na pinapamigay. Ayan. Dalawang sticker ko po. Mga layout ko po ito. So, sinubmit ko kay ako po yung nag-layout niya. Ito po yung isa. Tol, bigyan nyo tayo sticker. Follow ko na siya. Sabi ko sa YouTube. Hindi na naman. Subscribe ko. Yan sa iba ko. Alamid Striker. Ako? Sige. Okay, thank you. Thank you. Salamat sa place. Kaya sa atin, Talwado. Perfect for ano talaga. Pag may mga pag-uusapan. May mga ano dyan, mga alitan. Pwede dito. Para makapag, patawaran. Siyempre, habang kumakain, bumili po kayo ng kanilang pagkain.